Anim na bihag ng MNLF Miswari faction ang nabawi kahapon ng militar. Kabilang na ang dalawang sugatang magkaanak na nailigtas sa Lustre Street. Sumuko naman ang isang commander ng mga rebelde at sinabing buhay pa ang pinuno nilang si Javier Malik. May news to go si June Veneracion. Sunod-sunod ang pagpapakawala ng racket ng mga fixed-wing aircraft ng militar sa pinaniniwalaang posisyon ng mga puwersa ng MNLF. Paniwala nila na iipit ang mga rebelde sa Bakawan malapit sa Barangay Mariki at Barangay Talon-Talon, ang parehong lugar na pinasukan nila halos 3 linggo na nakalilipas. Kaya naman nagsilikas ang mga residente ng Talon-Talon papuntang eskwelahan. Isang panibagong sunog din na sumiklab sa Barangay Rio Hondo. Sinubukan ng mga bumbero na rumisponde. Pero napaatras sila dahil sa mga narinig na putok na posibleng mula umano sa mga sniper. Hindi rin umubra sa sunog ang tubig dagat na pinangapula ng Marines. Sumuko naman ang 8 leader ng puwersa ni Miswari, kabilang ang commander nilang si Salip Ijal. Kasama nila ang 5 teenager na kanilang bihag. Nagpaalam daw ang grupo kay Malik na lilipat ng pwesto. Pero imbis na makipagbakbakan, ay nagdesisyon na lang silang sumuko. Sana yung mga kayo nandyan sa labas, mag-isip-isip kayo muna, huwag kayo padalos-dalos na tingnan ninyo ang nangyari sa amin. Parang nahirapan sa hindi totoo sinasabi. Kwento pa ni Ijal, buhay pa si Malik at nananatili sa mga lugar ng Barangay Santa Catalina at Barangay Santa Barbara kasama ang mga natitira niyang kasamahan. Samantala, 4 na bihag na nakalaya ang nagkwento kay Zamboanga Councilor BG Gingona na malapit na mawala ng bala ang grupo ni Malik. According to them, around nasa 20 to 25 hostages remaining. But there was a hostage who was released earlier this morning. According to her, sabi niya 5 na lang raw. 2 pang bihag ang na-recover ng light reaction team mula sa Lustre Street. Ang 49 na taong gulang na si Lucita West na may tama sa hita at kaanak na si James West. Kasama nila sa ospital ang isang tauhan ng light reaction team na nasugatan sa engkwentro. Sa halos 3 linggong bakbakan, 18 pulis at sundalo na ang nasawi. Isang army officer na nakasign sa light reaction company na si First Lieutenant Francis Damian at 2 special action force ang nasawi. Kwento ng kasamahan ni Damian sa PMA Class 2007. Voluntaryong nagpa-deploy ang sundalo sa Zamboanga. But rest assured naman na we'll be there. The whole class will be there and we'll continue to support each other. Lumusot ang bala sa helmet ni Damian ng tamaan sa ulo sa isang close quarter combat sa Santa Barbara. Helmet po natin ay protection from shrapnel, from small caliber weapons. Pero pag ito ay na-direct hit ng large caliber weapons like 5.56, 7.62, ito po rin ay natatamaan, na nape-penetrate na. Ang mga sugatang sundalo nagpapagaling lang daw, saka sasabak muli sa bakbakan. Dinalo sila ni AFP Chief of Staff General Emmanuel Bautista, Defense Secretary Voltaire Gasmin at Interior Secretary Mar Rojas. Napakalaking pinsala na rin ang iniwan ng bakbakan sa Zamboanga City. Sa Barangay Mariki, tupok ang napakaraming bahay sa Bakawan. Wala na rin natira sa daan-daang bahay, mga bodega at pabrika sa Santa Barbara at Santa Catalina. At ang Lustre Street na tinaguri ang ground zero ng bakbakan, larawan ng digmaan. Butas-butas ang mga pader ng bahay, nakatumba na ang mga poste ng kuryente. Tumambad din si aerial survey ang libu-libong evacuees na nagsisiksikan sa Zamboanga City Sports Complex at ang tent city ng mga kapatid nating Bajau. Pero wala na atang masihira pa sa sitwasyon ng mga inang nagsilang ng sanggol sa gitna ng kaguluhan. Buti nga po dito, marami pong nag-support kaysa doon sa pinanggalingan namin. Kasi mahirap po talaga doon. June Veneracion, GMA News.